Good morning everyone! Welcome sa ating channel. So saan mang lugar sa daigdig kayo naroon, tutok lang sa ating channel dahil ating tatalakayin ang mga issue sa loob at labas ng bansa. Okay, pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Madam Issue, dahil ating pag-uusapan ang mga issue dapat alam mo. Okay, so last time ay pinag-usapan natin at inisa-isa ang senatorial slate ni BBM, ni PBBM. Ayan. At salamat sa mga nag-comment at nagbigay ng kanilang mga saloobin sa ating comment section. Okay, so this time ay ang senatorial slate naman ni Duterte ang ating pag-uusapan. So, kikilalanin natin at iisa-isahin. Sino ba itong mga naka-line up para sa grupo ng mga Duterte? Kaugnay po ng nalalapit na eleksyon 2025, senatorial election 2025. Okay. So, ayan. Sila po ay kumpleto, 12. At unahin na natin syempre ang pinakamahalaga sa lahat. Okay, unahin na natin ang syempre nasa unang 3 posisyon itong mga kandidato natin na to, no? So unahin natin ang ating former president, si Attorney Rodrigo Roa Duterte. So, walang Pilipino na magsasabing hindi siya kilala, di ba? Okay, ang ating nakaraang Pangulo ng Bansa na sabi nga natin, mahal na mga Pilipino, di ba? Dahil talaga naman sa kanya natin nakita ang totoong pagmamahal sa kanyang mga mamamayan. Ayan, nagparamdam din at nagpamalas ng malaking puso, di ba? Para sa mga mahirap na nung panahon ng pandemic ay hindi talaga tayo iniwan. Ginawa ang lahat ng paraan para ma-survive ang mamamayang Pilipino. Okay, nakilala rin siya sa kanyang programang Build, Build, Build. Yan, ang ating dating Pangulo, si Tatay Digong. Okay, so sunod natin, syempre, sa linya si Sebastian Baste Duterte. Ayan, isa sa kanyang mga anak. So, siya ay ang mayor ng Davao City since 2022, no? At naging vice mayor din from 2019 to 2022. Okay, so sabi ng mga netizens ay nagpapakita ng pagiging good speaker, lalo na sa mga nakaraang maisog rally na kanilang ginawa, no? So, magaling din no pala magsalita itong si Baste Duterte. Okay. So, ikatlo natin, nakikilalanin ay si Paulo, nakilala bilang Pulong Duterte. Ayan, ang bunsong anak ni Pangulong Duterte. Okay, so siya ay naging representative ng Davao City since 2019. Siya rin ay dating vice mayor ng Davao City from 2013 to 2017. Ayan, siya ang bunsong anak ni Tatay Digong. Ayan, kilala natin lahat. Okay, so sa mga DDS dyan, believe ka ba sa mga achievements ng mga Duterte? So, then click the subscribe button para maging updated tungkol sa kanila. Okay, so sunod natin ay si Christopher Bongo. Ayan. Isang politician since 2019 nung siya ay naging senador, no? Isa rin sa mga gabinete ng Pangulo. At siya ay naging special assistant to the president at head of the presidential management staff from 2016 to 2018. So, pag sinabing Bongo, kilala natin na malapit sa mga Duterte, maging sa personal na buhay o maging sa kanilang trabaho, di ba? O sa politika. Okay, so, yan ang isa sa slate ng Duterte clan, Duterte group. Ayan, si Christopher Bong
Go. Okay, sino pa ba ang kasama sa mapapalad na 12 senador na ito? Naglalayo maging senador, no? Darating na eleksyon. Okay, sunod naman natin si Ronald Bato de la Rosa, isang re-electionist. Ayan. So, sabi, isang solid Duterte ever since, di ba? Ganun siya rin kadikit, just like Bongo. Okay, so sabi, ayan, maraming nagawa para sa bayan. At siya ay top 5 noong nakaraang halalan, no? I-recall natin. At sabi ay 19 million ang bumoto sa kanya. Ganun kalaki, no? Hakot boto talaga itong si Ronald Bato de la Rosa. Okay, sunod natin ay si Attorney Harry Roque. Yan. So, although nakasalukuyan, nagiging controversial siya, no? Okay, siya ay naging spokesperson, maging hanggang kasalukuyan ni Pangulong Duterte. So, very active noon at ngayon, talagang maka-DDS. Ang sabi ng netizens, at siya ay hindi nagbabago ang paninindigan, no, pagdating sa mga Duterte. Ayan, isang napagaling din magsalita at isang magaling na abogado. Okay, next natin. Ayan, kilala din natin lahat. Si Attorney Salvador Stock Panelo. Ayan, isang batikan at dalubhasang attorney o abogado ng bansa, no? Kitang-kita naman sa kanyang galawan, pananalita, pagiging dalubhasa, talagang napakagaling sa kanyang larangan bilang abogado. Okay, siya ay naging Chief Presidential Legal Counsel ni Tatay Digong at Presidential Spokesperson, no, ng 2020. Tumakbo na bilang senador, although di nanalo, at sa kasalukuyan siya ay legislative advisor at mentor na isa sa ating mga senador, si Senator Robin Padilla. Sino pa kaya ang nasa line-up? Ang mga magagaling na naka-line-up dito sa 12 slots, no, ng Duterte slates. Okay, sunod natin, kilala ng lahat, hinahangaan, gwapong-gwapo, ang sabi nila. Okay, totoo naman gwapo siya. Okay, Francisco Moreno Domagoso. Ayan, si Isko Moreno, nakilalang kilala din ng lahat, no? So, siya isang Filipino politician, actor, host, and entrepreneur. Ayan, so, siya ay naging 27th mayor ng Manila noong 2019 hanggang 2022. Ayan, kilala sa politika. Ayan, kasi nga isang actor and TV personality. Ayan, sabi ng marami, sabi ng mga netizens ay napakalakas ng karisma sa taong bayan, no? Okay. So, sunod naman natin, ito, kilala din ng lahat kasi very active sa social media. Si Attorney Glenn Chong. Ayan. Isang Filipino lawyer and politician, former congressman ng Biliran for 3 years. Yan po si Attorney Glenn Chong. Yan, sabi nga natin, napaka-aktibo. Kaya marami rin talaga ang nakakakilala sa kanya. Aktibo sa social media. Okay, next natin. Sabi na yun ba, hindi gaano kilala, pero talagang magaling din. Si Trixie Cruz Angeles. Yan, isang Filipino lawyer and blogger. Ayan, blogger din siya, who served as press secretary of the president from June 2022 until October of the same year, 2022. So medyo maiksi lang ang panunungkulan, ano? Bilang press secretary ng Pangulo. Yan. So next natin ay itong si Attorney Vic Rodriguez. Ayan, medyo ito mga to ay bago sa pandinig, pero kung papasinin natin, kilala ng mga netizens, no? At batay nga dun sa mga comments na nakaraan, may nagsasuggest na
ba't ipalitan yung mga traditional politician na mga bago naman, na mga bago naman sa larangan ng pagiging senador, at ang suggestion nila ay kunin mula dito sa mga representatives na magagaling na representatives ng ating bansa. Yan. So, si Atty. Victor Vic Rodriguez, ang Filipino lawyer, served as the Executive Secretary from June to September 2022. So, parang si Trixie din, no? Napakaiksi lang yung panahon ng panunungkulan. Sa ilalim pa rin ng panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan. Although siya ay naging campaign spokesperson ni Marcos, at alam natin nagkaroon ng konting conflict with the First Lady, no? Kaya kinailangan niya mag-resign sa kanyang tungkulin sa Malacanang. Okay. Next natin ay si Representative Rodante Marcoleta. Yan, kilala rin natin ang pangalan. Madalas din nating mapanood sa TV, sa mga balita. Ayan, so naging senador din. Kung saan PDP laban ang kanyang political party, tumakbo sa pagka-senador. Although kung matatandaan natin, no, siya ay nag-withdraw 12 days before the election. Okay, so siya ay nag-withdraw, no, umurong, hindi tumuloy sa pagtakbo bilang senador. Ganun kadikit na, 12 days bago ang eleksyon. Ayan. So kung i-recall din natin, siya yung talaga nanindigan, no, at hinahanap at nanguna sa pag-ipag-usap tungkol sa anomalya, tungkol sa modules ng Department of Education, gumamit ng milyon. So, kinwestiyon niya bakit marami ng textbooks pero kailangan isa-isang tabi at gumamit ng modules sa mga bata na nung sinuri nga ay papel lang to, no? At naka-stapler. So, hinanap niya ang budget tungkol dito. Okay, si Representative Rodante Marcoleta. Okay, sino pa ang kasama sa line-up ni Duterte? Okay. Nabanggit na ba natin lahat? Mukhang nabanggit naman natin lahat, ano? Ang 12 na bumubuo sa Duterte slate for senatorial position for 2025 midterm election. Okay, so sila po ang bumubuo ng 12 ito na pambato ng mga Duterte. Okay, so ano ang inyong opinion kaugnay ng kanilang napipintong pagkandidato, no? Sila na yung naka-line up. Nagustuhan niyo po ba sila? Ayan. So, sila nga ba ay deserving na maging mga senador? Ayan. Ano man ang inyong opinion ay type lang po sa ating comment section. Welcome po lahat ng comments and suggestions and different opinions. Welcome po kayong lahat. Okay? So, ito po ang ating topic for the day. Ang senatorial slate naman na mga Duterte. Okay, mga ka-DDS, mag-subscribe na at magbigay ng comments at i-like na din po ang ating okay, so eto po. Okay, so marami pong salamat hanggang sa susunod nating pagkikita at sa mga susunod pang talakayan kaugnay ng parating na eleksyon. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikilahok at God bless us all. Thank you.